Sabi po ni Alan Peter Cayetano, may naiinis na celebrity kay Ate Pia. Ito po yung celebrity na tinutukoy niya si Gloria Diaz, Miss Universe. Kung hindi nyo po type ang pananalita niya at hindi nyo type ang kanyang way of expressing herself, I respect that. Pero yung sasabihin niyo na dapat ikulong na ito, paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo na ikulong. Tama nga naman, Gloria Diaz, anak ng tinapay. Naiirita daw siya sa boses ni Pia Cayetano eh. Kaya dapat nang makulong. Ito naman po ang pambabara kunwari ni Chis Escudero, pero actually inalaw niya pa rin na basahin si Las Cañas. Okay, ito po ang naging sagutan. Si ano po to? Si Binluan. Sabi ni Binluan, upon perusal that such document is unsigned and notarized, notarized in other words, this is a mere scrap of paper. So sabi po ni Binluan, nakita niya po, kasi tinignan niya wala palang pirma, wala palang notara, hindi pala notarized. Kaya ito ay isang mere scrap of paper. Ito naman po ang sagot ni Girl Laway. Your Honor, may I raise a question to the witness so that he will answer and enlighten us on why the document is now notarized. Not notarized. Sabi naman po ni Chis Escudero, so you're admitting that even your prepared copy is not notarized? Kunwari, nagtaka si Chis Escudero. Hindi pala notarized. Tapos, hinayaan mo pa rin magbasa. Your Honor, based on the ICC as relayed to us by our witness in the next article, sabi ni Luistro, the ICC does not require notarization of documents. Sabi naman po ni Chis Escudero, noted, but we are not the ICC. Boom! Donald Trump, eto nga oh. Pati yung pagkakaso nyo kay Sara Duterte, ang kinakatwiran nyo ICC. Yan, dapat talaga tablahin na natin eh. Ang local court ay hindi sakop ng ICC. Porket yan ang patakaran sa ICC. Ngayon, ine-expose nyo lang yung ICC. Ano po ang ibig sabihin? Pinakulong nyo si Tatay Digong na yung lahat pala ng dokumento, testimonya sa kanya, pwedeng hindi inotarize? Anong klaseng korte yan? Ganyan pala patakaran sa ICC. Ngayon ko lang nalaman, ang akala ko po, lahat po ng mga nag-submit po doon ng kanilang mga testimonya, notarized po. Pwede pala ron. Pwede palang hearsay doon. Kahit sino na lang, pwede pala punta kayo sa ICC, magsabi kayo, hindi na inonotarize eh. Talagang yung korte na yan, walang kakwenta-kwenta. Hindi mo man lang pinagalitan si Luistro na pinaiikot kayo. Yan ang problema natin kay Chis eh. Ngayong nalaman mo na yung binabanggit, dapat yan, nung na-realize mo na pinaiikot ka, burahin po yan. Tanggalin po dapat sa record. Hinahayaan lang po ni Chis Escudero eh. Pabor na pabor. Matalino po eh. Matalino po siyang presiding officer. Kaya nagtataka po ako na pinabayaan niya po. Si Las Cañas, sabi ko naman nakikinig. Gamit na yan nila si Las Cañas eh. Lahat yata ng ikakaso sa mga Duterte, si Las Cañas. Bakit po, kung importante pala si Las Cañas, gawin po ninyong
Testigo. Ibabalik ko sa iyo yung lagi mo sinasabi, Chis Escudero. Pag gusto mong pagsalitain, he's a lawyer, Kung alam niya yung sinasabi niya, sige, go ahead, magsalita. Ikaw ba hindi ka lawyer? Kami ngang hindi lawyer. Sabi nga ni Pia Cayetano, kaming mga natuto na sa panonood dyan sa mga hearing. Nagtataka nga kami, bakit po may testimonya si Las Cañas? Wala naman po yung tao. Pero yung testimonya niya, pinaparinig sa mga mamamayan. Wala na po. Kaya lang, ang problema po dyan, ang problema ninyo, Chis Escudero at saka yung mga kakampi mo, hindi na naniniwala yung mga tao. Ito po, talagang pag-aaksaya lang po ng pag-aaksaya lang po ng pera ng taong bayan. Bakit? Ang mga Pilipino, lahat ng nanonood, is either, hindi nyo na po mababago. Wala na makakapagpabago. Unlike nung mga nauna. Yung mga nauna pong mga impeachment trial, kay Erap at saka kay Corona, doon lang po namin natutuklasan. Lahat po to na alam na namin lahat. Narinig na namin yung mga inuulit-ulit ninyo na patayin mo sila. Narinig na namin yan before. Narinig na namin paulit-ulit si Baste. Narinig na namin yung mga argumento ninyo. At alam namin, marunong nang magsuri yung mga Pilipino na wala talaga kayong ebidensya. Hindi po testigo na may personal knowledge yung unang 3 NBI. 8 araw na tayong nag-aaksaya ng oras. Ang mga inimbitan ninyo, wala pong personal knowledge sa mga kaganapan. Sa tingin nyo ba, hindi alam ng mga tao yan? Alam ng mga tao yan. Akala ba ni Bam Aquino na pag tinanong niya, ilang porsyento po? Sa tingin nyo na parang tinatanong ni Bam Aquino, guilty po ba si Vice President? Ilang porsyento? 100% guilty siya. Pwede bang magpa siya ng guilty o hindi guilty? Hindi naman guilty yung sinabi. 100%. Naniniwala ko na merong death threat ang Pangulo kay... alam nyo, ang hindi nyo pinaniniwalaan, ganito. Selective kayo sa lahat. Ano ang basehan nyo na may death threat si Vice President Sara Duterte kay BBM sa asawa niya at sa pinsan niya? Yung video. Naniniwala kayo kay BP Sara? Pero naniwala ba kayo kay BP Sara nung sinabi niya na gusto siyang gurgurin ng 3? Kaya niya ipapagurgur pag siya nagurgur? Hindi. So, ibig sabihin, isang sentence, sabi kasi ni BP Sara, pag ako ginurgur, gurgurin mo. Isang sentence lang po yun. Hinati nyo yung pinaniniwalaan nyo. Yung unang bahagi, hindi kami naniniwala dyan sa pag ako ginurgur. Pero naniniwala kami sa siya. Si BP Sara rin yung nagsalita eh. Oo, live to, Duterte Republic. Si BP Sara rin yung nagsalita nun eh. Si BP Sara rin po yung nagsalita na pag ako ginurgur, eto yung gurgurin mo. Ibig sabihin ni BP Sara doon, eto ang nagpagurgur sa akin, tong 3 na to. Pero hindi nyo paniniwalaan yun. Si BP Sara rin nagsabi nun. Si BP Sara rin po ang nagbunyag ng mga corruption bago pa mabunyag yung flood control. Binunyag na yan ni BP Sara. Naniwala ba kayo? Hindi. So, ibig sabihin, ganito pala dapat ang treatment natin sa mga sinasabi ni BP Sara. Paniwalaan natin, pagpabor sa atin, pero wag natin paniwalaan pag hindi pabor. Hindi po ganun. Kung naniniwala po kayo
at ginagawa niyong batayan para magkakaso si BP Sara sa sinabi niya, paniwalaan niyo rin yung iba niyang sinabi. Ano pa sinabi ni BP Sara? Hindi marunong magpresidente si BBM. O di tanggalin natin. Kasi naniniwala kayo kay BP Sara eh. Hindi kami naniniwala doon dahil magaling yung presidente. Ayun naman pala eh. So, ang gusto nyo sabihin, sino po ang magpapasya ngayon kung ano ang dapat natin paniwalaan? Kayo? Pag sinabi ng prosecution, eto, dapat tayo maniwala sa sinabi na to. Paano yung magnanakaw yung mga tao sa gobyerno? Hindi kami naniniwala dyan. Si BP Sara rin nagsalita nun eh. Ganun ba? Teka muna, pag-iisipan muna namin yan. Actually, niloloko nyo lang yung mga Pilipino. Wala kayong ebidensya, kaya kayo naghagilap. Ito namang impeachment court, imbes na, wala pala kayong ebidensya, dismiss na yan. Wala ba kayong ebidensya? Parang ganito yung sinasabi ng impeachment court eh. Kung wala kayong ebidensya, paano kayo magkaka-ebidensya? Pabuksan nyo po yung maghagilap po kami. O sige, granted. Bubuksan natin yan. Yun ang korte. Nakikita po kayo ng mga Pilipino, yung ginagawa nyo, Chis Escudero, yung ginagawa nyo mga senator judges, nakikita kayo ng mga Pilipino. Wala nang ebidensya, okay lang sa inyo. Wala man lang nag-react, si Pia Cayetano lang nagre-react doon sa Ang papangit ng ugali nyo. Wala na nasabi. Ang sasama ng ugali.